Ito mga kabankada, yung tinatawag na Bacas River. At yung ilog na to ay marami ng buhay ang kinuha. Hi mga kabankada, kumusta po kayo? Andito tayo ngayon sa Barangay Matiktik sa North Sagaray, Bulacan. At nakatagpo na naman tayo ng isang magandang pwesto. Yan, may river. At yun, maraming tao na nakasabayan natin dito. Isang private property yung ating napwestuhan. Pero tingnan nyo, ang ganda ng pwesto. Nasa ilalim tayo ng isang malaking puno ng acacia. Nung dumating tayo kanina medyo mainit. Ngayon naman ay nagbabadyaan na ang malakas na ulan. Actually parang umuulan na nga sa gabi na yun, maggawing ipodam. So magse-set up muna tayo mga kabankada para ma-enjoy natin ang ating overnight camping dito sa Barangay Matiktik.
Nga pala mga kabangkada, kung napapansin niyo po, hindi ako masyadong nakakapag-video o nakakapag-upload ng vlog natin. Kasi yung mga nakakarang vlog ko po kasi, yung mga biyahe ko, madalas sumpulikatin yung tagiliran ko. Tapos papanix dito sa dibdib, tapos itong braso, medyo namamanid. Kaya hindi po ako masyadong bumabiyahe. Nung nangyari yon, nung nagpunta ako sa Kawa Kalia sa Botolan. Nagpa-check up ako, tapos nung una akala ng doktor parang heart attack. Kasi nanggagaling sa tagiliran, tapos papunta nga dito sa may heart. Tapos pina-ECG ako. Pero nung lumabas doon sa resulta, okay naman, normal naman. Tapos after nun, ako nag-fasting, tapos kinuha na ako ng dugo. CBC ata yun. Tapos doon nakita na na mataas yung cholesterol ko, tapos mataas yung uric acid. Tapos yung sugar ko naman, yung glucose, normal naman, tas kaya lang tumataas. Kaya nagpahinga ako. Tapos ito, yung after natin mag-vlog doon sa Twin CJ sa Norsagaray. Hindi mo to. 1 week. Sobrang sama sobrang sama po ng pakiramdam ko. Kaya hindi po talaga ako nagbabiyahe. Actually, ayaw talaga ang pabiyahin ngayon ng family ko na mag-isa. Dahil nga baka daw umatake naman yung pulikat. Tapos wala akong kasama. Kaya ito, buti nakita ko itong yung campsite na to. Dito lang naman to sa Matiktik, Norsagaray. Kaya puro Bulacan muna yung pupuntahan ko. Para malapit lang. Saka hindi rin biro kasi yung magkasakit. Kaya napakadalang kong umalis po ngayon. Yun po ang dahilan mga kabangkada kung bakit madalang akong makapag-upload ng video. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Pero pag naman okay na yung katawan ko, pag naka-recover na ako na hindi na namumulikat yung balakang ko, okay na, dire-diretso na ulit yung biyahe natin. Pipilitin ko every another day na yung upload natin.
natin yung atay dito sa suka at saka paminta. Oy. Paminta. Pwede natin konting tubig para lumambot siya. Tagdanan natin ng maraming suka. Depende na po sa inyo mga kabangkada kung gaano kaasim yung gusto nyo. Tapos takpan natin ng mga 3 minutes para hindi mahilaw yung suka. Lagyan ng konting patis. Yun. Yung iba pinapatuyuan to. Ako gusto ko ganito, yung may konting sabaw. Okay, goods na. Patayin na natin. So yun mga kabangkada, luto na yung ating kilawin. Tara, kain po tayo. May kitala sa is na rin. Maaga tayo makapaghapunan para maaga rin tayo makapagpahinga. First bite. Pakap. Sakto-sakto lang yung acid niya.
7:33. So yan mga kabankada, alas 10 na ng gabi at kailangan na natin magpahinga. Pero nangangamba pa rin tayo dun sa posibleng mangyari. Sana hindi abutin ng tubig yung pesto natin. Pero maaga kasi ako nagising kanina kaya inaantok na din ako. So kita-kits ulit tayo bukas mga kabankada. Good night. Thank you Lord sa maghapon po. Ganda ng umaga ba? Kape. Good morning mga kabankada. Hindi tayo gano'n nakatulog kasi binantayan natin yung tubig sa ilog kung lalaki ba o hindi. Magdamag umaambon pero hindi naman gano'n kalakas yung ulan. Kaya pa na yung tubig. Kagabi. Yan. Hanggang dito yung tubig. Umabot sa may bato na yan. Yung palatandaan ko. Pero hindi naman na siya lumaki pa doon. All purpose to.
tayo mga kabankada. Sarap pakinggan ng ano-ano, yung agos ng tubig. Ganyan lang, sarap mabuhay. Tayo magtapos sa tabing ilog. Ito mga kabankada, yung tinatawag na Bacas River. At yung ilog na to ay marami ng buhay ang kinuha. Tatlo sa mga kakilala ko, yung mga naligo dito dati nung araw, ang binawian ng buhay dito. Yung isa malapit sa akin dahil kamabata ko at kapangalan ko rin. Kapag tumataas yung tubig dito at lumalakas yung agos, sa gitna na yan ay mayroong parang ipo-ipo sa gitna. Kaya ang akala ng ibang naliligo dito may nanghihigop. Which is yung ilalim talaga niyan ay mayroong lalim na 60 meters, yung parang kuweba sa ilalim ng tubig. Ang alam ko na pinuntahan na ito ni Paulo Bidiones dati. Dahil nga may nabalita na may nangunguha. At nabalita rin to dati na may nangihila na tao. Pero balita lang naman yun. Kaya itong lugar na to, yung Bacas River na to, ilag ako sa lugar na to dati talaga. Hindi ako nagpupunta talaga dito. Ngayon after 20 years yan, nakabalik tayo dito. Dati yung lugar na to, puro ano siya puro cottage to. Kasi dati puro tenant dito. Ngayon ay nabili na. Private property na siya ngayon. Kaya may mga rules and regulation talaga dito. Kagaya nun, bawal tumalon, no diving, no jumping. Nakalagay doon nakaratol. Tapos yung bata kasi kung nagpupunta kami dito, kasama ko yung tatay ko, naka-tricycle kami. Pwede maligo rito ng walang life vest. Ngayon naman ay ipinagbabawal talaga maligo ng walang life vest. Gusto kong maligo, kaya lang syempre hanggang ngayon may phobia pa tayo sa nangyari. Kaya hindi maliligo tayo doon sa part lang ng tapat ni Beo. Pero dito sa mismong yung malalim na part ay hindi natin susubukang maligo. Kagabi, di ba, pagdamag umuulan pero hindi ganoon kalakas. Kaya medyo yung tubig na napalitan na. Kahapon medyo mabaho na yung tubig sabi ng isang naligo. Pero ngayon siguro dahil nga umulan, okay na yung paliguan. Ang kagandahan kasi dito may mga malalaking puno, kagaya ito, puno ng kamatsili. Tapos may nag-camping dyan, may nag-overnight. Tapos may bagong dating din kagabi, mga 11 dumating ngayon, katabi natin halos. Pero siyempre mga kabankada, kapag pupunta kayo dito sa Bacas River, Barangay Matiktik, Norsagaray, wag na wag po kayo maliligo na hindi naka-life vest. At hindi rin naman kayo papayagan nung management na maligo nang walang life vest. Kaya sobrang memorable sa akin yung lugar na to. Dahil nga isa sa kaibigan ko nung bata tayo, binawian ng buhay sa ilog na to. Pero hindi ko po kayo tinatakot mga kabankada. Siyempre ano pa naman yun. So, pag-iingat pa rin naman natin yun. Kapag alam nating delikado, malakas ang agos,
Huwag na tayong magpumilit maligo sa gitna. Sa gilid-gilid na lang tayo. Mababasa rin naman tayo. Tara, maligo na tayo. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고